Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong tayo ay bata pa, isa sa ating mga pangarap sa buhay ay ang makatagpo ng isang tao na ating mamahalin at magmamahal rin sa atin. Yun bang makakasama natin at makakatuwang sa lahat ng hamon ng buhay? Pero paano kung makatagpo ka nga ng isang taong mamahalin mo, pero imbis na maging katuwang ay maging isang malaking pasanin pa siya sa'yo? Kaya mo bang panindigan ang iyong pagmamahal kung ikaw ay nahihirapan naman? Kabarangay, kaya mo bang magmahal ng isang taong pabigat sa buhay mo? Dear Mama Mia, kapag nasasaktan tayo, madalas ay napapatanong tayo kung bakit kailangan pang mangyari yon sa ating buhay. Kapag naabuso ang kabaitan at pagmamahal natin ng ibang tao, naiisip natin na bakit pa ba natin sila nakilala? At bakit pa sila naging parte ng buhay natin? Para ba pahirapan talaga tayo? O para maging daan na makilala natin ang mas tamang tao na para sa atin? Isang magandang araw sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo lang ako sa pangalang Ren, 34 years old at isang dating accountant sa Dubai. Matagal na rin akong listener ng inyong estasyon, Mama Mia, at ng Barangay Love Stories. Ang totoo, buong pamilya talaga kami na mahilig makinig sa programa nyo. Kami kasing mga taga-probinsya ay libangan na ang pakikinig ng radyo, lalo na ng mga drama. Kaya hindi pwedeng matapos ang isang araw dito sa bahay na hindi kami nakatune in sa inyo. Mama Mia, high school nagsimula ang relasyon namin ng asawa kong si Christian. Magkaklase kami noon pero huminto rin siya ng pag-aaral noong nasa third year high school na kami. Masaya naman ang relasyon namin at legal pa sa aming mga magulang. Kaya lang, Mama Mia, nabuntis ako ni Christian noong nasa fourth year college na ako. Ang gusto sana ng mga magulang namin ay makasal kami ni Christian at sa bahay na lang muna ako hanggang sa makapanganak ako. Pumayag ako na makasal kami pero hindi ako huminto sa pag-aaral ko. Mahirap pero kinaya kong mag-aral habang nagdadalang tao. Hanggang sa makagraduate na nga ako at umakyat ng stage para kunin ang diploma ko na halos kabuwanan na ng panganganak ko. Nang makapanganak naman ako, Mama Mia, ay ilang buwan lang akong nagpahinga at kaagad akong nagtrabaho. Doon pa kami kina Christian nakatira at ang mga biyanan ko ang nag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Si Christian naman noon, Mama Mia, ay pa-extra lang sa construction pero madalas ay wala talagang racket. Kaya tambay lang siya sa bahay. 6 years old na noon ang anak naming si Lexi nang magsimula akong mangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kaming mag-asawa. Kaya naman nagdesisyon ako, Mama Mia, na magtrabaho noon sa Dubai. Sinuportahan naman ako ni Christian, pati na rin ng mga magulang at ng biyanan ko. Kaya mabilis din ang naproseso ko ang lahat, Mama Mia, ng mga papeles at nakaalis na nga ako ng bansa. Maayos naman ang unang taon ng pagiging OFW ko. Nakakuha na rin kaagad ako ng lupa na hinuhulugan ko noon at balak kong patayuan ng bahay kapag may sapat na kaming naipong pera. Malaki kasi talaga kahit paano ang kinikita ko noon sa Dubai, Mama Mia.
pero marami ring gastos. Dumagdag pa din sa gastusin ko ang mga bisyo ng asawa ko na minsan Mama Mia ay kinaiinis ko ng husto. Hello, mahal. Kamusta ka na dyan? Ayos naman ako. Sorry, ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Nag-overtime kasi ako sa trabaho kaya late na ako nakauwi dito sa place ko. Ayos lang yun. Pero akala ko talaga maaga ka nakatulog ngayon eh. Alam mo naman na late na rin ako nakakatulog dito sa Dubai eh. Si Lexie ba gising pa? Baka pwede ko siya makausap kasi namimiss ko ng anak natin, mahal. Naku, mahal. Tulog na anak natin kanina pa. Nandito kasi mga pinsan niya kanina at buong araw sila magkakalaro. Kaya yun, naubos ang energy ni Lexie. Siguro hindi na naman nag-siesta ang batang yan, no? Kaya ayan, mabilis tuloy siyang nakatulog ngayon. Kapag Sabado pa naman dyan, nagpupuya talaga siya sa kakanood ng TV. Sinabi mo pa. Sinubukan ko siyang patulugin kaninang tanghali. Kaya lang ayaw talaga eh. Kaya hinayaan ko na lang. Kasi minsan lang din pumunta dito sa bahay ang mga pinsan niya. Sa bagay, minsan lang sila magkita-kita kasi sa Maynila na nakatirang kapatid mo at ang asawa niya. Mahal, bakit ka nga pala tumawag ng 3 beses kanina? Medyo kinabahan ako kasi akala ko may emergency na dyan sa atin. Naku, wala namang masama nangyari kanina dito, mahal. Ay, mabuti naman kung ganun. Kinabahan talaga ako nung nakita ko yung mga missed calls mo kanina. Pero bakit ka nga ba tumawag ng 3 beses? Alam mo naman na nasa trabaho pa ako ng ganung oras, kaya hindi ko talaga masasagot ang tawag mo. Pasensya ka na, mahal. Ano lang kasi, may i-request lang sana ako. Ano yun? Pwede bang dagdagan mo ipapadala mong pera sa katapusan? 2 buwan na kasi tayong hindi nakakabayad sa lupa na kinuha natin. Teka, paano nangyari yun? Dapat nga advance pa ng 1 buwan ang hulog natin sa lupa na yun, di ba? Ano kasi, may nangyari kasi sa pera na pinadala mo noong mga nakaraang buwan. Pwede ba, Christian? Diretsuhin mo na nga lang kung ano man yung gusto mong sabihin tungkol sa pera na yon kasi nakakainit na ng ulo. Nagastos ko kasi yung perang pinadala mo para sa lupa nung nakaraan. Ha? Saan mo naman ginastos yun, Christian? Ang laki ng pera na yun Sa sabong? Ay, hindi mo pa ba talaga tinitigilan ang bisyo na yan? Sinabi ko nang iwasan na yan dati pa, di ba? Kasi wala ka namang mapapala sa pagsasabong mo na yan. Sorry na, mahal. Nanalo naman ako sa mga unang taya ko eh. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang ako minalas? Hindi yan malas. Ang tawag dyan, katamaran. Sorry na nga eh. Hindi ko naman talaga sinasadya na magalaw ang perang yun. Sige, ako na lang ang gagawa ng paraan para makakuha ng pera. At saan ka naman kukuha ng pera na pambayad para sa 2 buwan na hulog sa lupa? Sa mga magulang mo ulit? Sila na nga ang palagi nag-aalaga sa anak natin eh. Tapos uutangan mo pa sila ng pera? Hayaan mo na. Ako na lang ang gagawa ng paraan dito kasi nakakahiya na sa mga magulang mo eh. Sige na, sige na. Ibababa ko na tong tawag kasi gusto ko na magpahinga. Bahala ka. Mama Mia, nang maging magkarelasyon kami noon ni Christian, ay alam ko na may pagkatamad talaga siyang tao. Kaya nga hindi niya natapos ang high school kasi mas gusto niyang maging tambay na lang sa bahay. Nang magtrabaho nga ako sa abroad ay parang mas lalo siyang naging tamad, Mama Mia. Mas lalo niyang kinatamaran ng kumilos at magbanat ng buto. Mabuti sana kung siya ang nag-aalaga sa anak namin pero hindi. Dahil ang mga biyanan ko ang palaging nag-aalaga sa anak ko. At si Christian naman ay palaging nasa sabungan o inuman kasama ng mga kaibigan niya. Marami kasi akong nakakausap noon na mga kaibigan, Mama Mia, at sinusumbong nila sa akin ang mga ginagawa ni Christian. Kahit nga ang mga magulang ko at mga magulang niya ay pareho ang sinasabi tungkol sa kanya.
Kaya sa halip na mapagaan ng asawa ko ang loob ko kahit paano habang nagtatrabaho ako sa malayo, ay dumadagdag pa siya sa pasanin ko. Lalong-lalo na ang mga bisyo niya. Akala ko noon, Mama Mia, ay bisyo lang ni Christian sa alak at sabong ang magiging problema ko sa kanya. May dadagdag pa pala. At yun ay nang mapaaway siya sa lugar namin dahil sa sobrang kalasingan niya. Tumawag sa akin ang biyanan ko noon at sinabi nila na nasa presinto raw si Christian. Nabugbog raw niya ng husto ang isang kainuman niya at halos mabasag niya ang mukha nito. Gusto raw magdemanda ng pamilya ng nabugbog ni Christian, pero handa rin naman daw silang makipag-areglo. Kaya kinailangan ko na namang magpadala ng malaking pera sa mga biyanan ko, Mama Mia. Pera na pang-areglo sa nagdedemanda kay Christian. Pampagamot sa nabugbog niyang lalaki at pangpiyansa sa kanya. 2 taon na ako noon sa Dubai, Mama Mia. At sa 2 taon na yun, walang ibang binigay at ipinaramdam sa akin si Christian kung hindi ang pagiging pabigat at pasanin niya sa akin. Mahal, salamat sa pagpapadala mo ng pera para mapiansahan at makalabas ako ng kulungan. Pasensya ka na kung napasok ulit ako sa gulo. Hayaan mo na yun. O kumusta ka na ba ngayon? Ayos naman na ako. Kaya lang, alam mo ba, mahal? Sobrang hirap pala talaga makulong. Ilang araw lang ako dun pero pakiramdam ko, lalo akong pumayat. Halata nga. Bakit pala may mga pasa at sugat ka dyan sa mukha mo? Eh di ba ikaw ang nambugbog? Ito ba? Napagtulungan kasi ako doon sa loob ng kulungan. Ang sabi kasi nila, kung ano raw ang kasalanan na ginawa ng isang nakakulong, yun din daw ang paparanas nila. O di naramdaman mo rin kung anong ginawa mo dun sa kainuman mong binasag mong mukha. Mahal, lasing lang naman ako noon, saka napikon lang din talaga ako sa sinabi niya tungkol sa akin. Kilala mo naman ako, hindi ba? Alam mo na maikli ang pasensya ko kapag nakakainom na ako ng alak. Eh di dapat hindi ka na lang nakipag-inuman sa kanila. Kung alam mong mapipikon ka lang sa biruan nyo. Hindi naman nakasibiro ang sinabi niya sa akin. Masyado niya natapakan ng pagkalalaki ko eh. Nang sabihan niya akong palamunin ako dito sa bahay natin. Bakit? Hindi ba totoo? Mahal, pati ba naman ikaw sasabihin mo yan sa akin? Oo. Kasi hindi lang naman ako nakakakita na totoo ang sinasabi ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo. Christian, alam mo naman na ako na lang ang nagtatrabaho sa pamilya natin, di ba? Tapos gagawa ka pa ng ganitong klaseng kalokohan? Kaya nga humihingi na ako ng tawad sa'yo. Kasi alam ko na may mali talaga ako ngayon. May babalik pa ba ng paghingi mo ng tawad na yan ang mga perang pinagpaguran ko dito sa Dubai? Na nasayang lang ng dahil sa'yo? Di ba hindi na? Eh di gagawin ko ng paraan para maibalik sa'yo lahat ng pera mo. Anong paraan na naman yan? Magsusugal ka ulit? Magnanakaw ka? Tapos sa huli ako na naman ang papahirapan mo? Ren, kung makapagsalita ka dyan, parang lahat na lang ng gawin ko puro mali ah. Bakit hindi ba? Wala na maging mag-asawa tayo, palagi na lang kitang pinapasan. Huwag kang mayabang dyan. Porke ikaw nagtatrabaho sa ating dalawa, akala mo perpekto ka na. Nasasabi mo lang yan kasi nakapag-abroad ka na. Ako pa talagang mayabang? Sige nga, sabihin mo sa akin ngayon. Ni minsan ba nag-effort ka para sa amin ng anak mo? Ni minsan ba sinubukan mo maghanap ng mas maayos na trabaho para mapakain kami ng masasarap na pagkain ng anak mo? Hindi! Dahil mas gusto mo yung ganyan na may sasalo sa'yo at palaging sumusuporta. Sarili mo nga hindi mo masuportahan ng maayos eh. Tapos sasabihin mo ngayon na nagyayabang lang ako kaya ako nagkakagalito? Sinasabi ko to kasi napapagod na ako sa'yo. Napapagod na ako sa mga problema at sakit ng ulo na binibigay mo sa akin. At kung nayayabangan ka sa akin, pues ako! Matagal na ako nagtitiis sa katamaran mo! Kaya bahala ka na sa buhay mo! Mama Mia, napuno na talaga ako sa asawa kong si Christian ng gabi na yon. Stress din kasi ako sa trabaho tapos biglang dumagdag pa siya sa mga iniisip ko.
Mabuti sana kung maliit na halaga lang ang kinailangan para matapos na ang problemang pinasok niya. Pero hindi. Malaking pera ang pinadala ko sa Pilipinas noon na para lang sa lahat ng problemang ginawa niya. Kahit asawa ko siya, hindi lang naman siya ang responsibilidad ko sa buhay. Ako ang nagbabayad ng lupang kinuha namin. Ako ang nagpapadala ng pera na panggasto sa anak namin at nagpapadala rin ako ng pera sa mga magulang ko para sa panggastos nila. Noon ko lang din nagsimulang maramdaman, Mama Mia, na masyado nang mabigat na pasanin si Christian sa mga balikat ko. Dahil mahirap magkaroon ng asawa na hindi marunong tumulong o mag-effort para mabigyan kami ng mas magandang buhay ng anak ko. Siguro may mga kabarangay na nakikinig ngayon na nagsasabing dapat tinutulungan ko ang asawa ko na ayusin ang buhay niya. Pero hanggang kailan ba tayo dapat na tumulong sa mga kabiyak natin sa buhay? Hindi ba sa buhay mag-asawa dapat ay pareho silang nagtutulungan at naghihilahan pataas? Sa aming dalawa kasi ni Christian, Mama Mia, ay ilang beses ko nang sinubukan noon na hilahin siya pataas. Pero siya naman ay patuloy akong hinahatak pababa. Kaya paano ko tutulungan ang isang tao na ni sarili niya ay hindi niya magawang tulungan? Mahal ko si Christian, Mama Mia. Pero hindi pwedeng palagi na lang kaming ganon. Kaya ang naisip ko noon ay oras na para bawasan ko ang pasanin na daladala ko at matutunan naman ang asawa ko na tulungan ang kanyang sarili. Mama Mia, ilang araw ko ring pinag-isipan ang lahat noon bago ako gumawa ng isang mabigat na desisyon. Nakakapagod na rin kasi talaga ang sitwasyon ko noon. Kaya isang mahabang message ang pinadala ko kay Christian sa Facebook na nagsasabing nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ko alam kung dala na lang ba ng galit kaya ako nagawa yun, pero hindi naging madali para sa akin ang lahat. Si Christian ang first love ko, first boyfriend, at first sa lahat ng buhay magkarelasyon. Pero pakiramdam ko kasi, Mama Mia, si Christian din ang nagiging dahilan kung bakit hindi ako makaangat-angat mula sa ibaba. Gusto ko na kasi ng maayos at mas maginhawang buhay. Pero hindi ko magagawa yun hanggat magkarelasyon kaming dalawa ni Christian. Kagaya ng inaasahan ko ay hindi pumayag si Christian, Mama Mia. Pero hindi ko na nireplyan pa ang mga messages niya sa akin sa Facebook. Tumawag din ako sa biyenan kong babae para ipaalam sa kanila ang desisyon ko. Ramdam ko na nalungkot sila sa pakikipaghiwalay ko sa anak nila. Pero bilang babae, alam ko na iintindihan niya ako. Pinasundo ko na rin ang anak ko sa mga magulang ko para dun muna si Lexie sa kanila. Mabigat ang mga pangyayari na yun para sa akin, Mama Mia. Pero kinailangan ko talagang gawin ang lahat ng yun para sa sarili ko at sa anak kong si Lexie. Ren, etong kape oh. Uy, salamat Romel. Tamang-tama kasi kakatapos ko lang dito sa ginagawa kong pag-o-audit. Bakit pala nandito ka pa sa opisina? Kagaya mo. Nag-overtime din para may pandagdag sa ipapadala kong pera sa Pilipinas. Naku, mukhang marami ka rin kailangan pagkagastusan sa pamilya mo ah. Medyo marami nga kasi malaki-laki yung kailangan kong bayaran na utang dahil sa dati kong misis. Teka, anong ibig mong sabihin dun sa part na dati mong misis? Sorry, magulo ba yung pagkakasabi ko? Ganito kasi yon.
Di ba may asawa at mga anak ako sa Pilipinas? So nung unang taon ko dito sa Dubai, ang dami niya kaagad na inutang na mga damit, alahas at pabango. Lahat yun pinangalan niya sa akin. At yun ang hanggang ngayon binabayaran ko pa rin. Pero paano nangyari na hindi mo na siya misis ngayon? Ay, nakipaghiwalay na ako sa kanya kasi nalaman ko mula sa kapatid ko na may kalaguyo pala siya. At pinsang buo ko pa mismong naging lalaki niya. Ang nakakainis pa doon, winaldas niya pala sa kalaguyo niya lahat ng perang pinapadala ko na dapat ay para sa kanila ng mga anak namin. Hala, sorry. Hindi ko na yata dapat tinanong pa. Ayos lang. At least may nakakwentuhan ako ng tungkol sa bagay na to. Halos 5 buwan na rin mula na makipaghiwalay ako sa kanya. Ang mga anak namin nandun muna sa nanay ko kasi baka hindi maalagaan ang dati kong asawa. Saka ayoko rin makita ng mga anak ko ang kalasuang ginagawa ni Lena sa buhay niya. Ewan ko ba kung saan ako nagkulang. Binigay ko naman lahat ng gusto at luho niya pero hindi pa rin pala sapat. Iba talaga siguro kapag hindi ka na nakakasama ng asawa mo. Para kasing nababawasan na yung pagmamahal niya para sa'yo. Hindi rin, Romel. Nasa tao pa rin yan kung magloloko sila o magiging matino habang malayo tayo sa kanila. Pero bakit kaya ganun? Kung sino ang mas nagsasakripisyo at mas naghihirap para mapatatag ang isang relasyon, sila pa yung mas nasasaktan sa huli. Ang lalim naman ng sinabi mo rin. Alam mo kasi sa totoo lang, medyo pareho tayo ng sitwasyon ngayon. Kakahiwalay ko lang din sa asawa ko nung nakaraang buwan. Napagod na rin kasi akong pasanin siya sa balikat ko. Para kasing nang dahil sa kanya, nawawala ng saysay ang pagtatrabaho ko dito sa Dubai na dapat ay para sa future namin ng anak ko. Nagkaroon ba siya ng ibang babae sa Pilipinas? Hindi naman, pero nang dahil sa kanya, hindi ako makapag-ipon ng maayos. Gusto ko na kasi sana magkaroon kami ng sariling bahay at lupa Kaya lang ang waldas niya sa pera tapos mahilig pang makipagbasag ulo. Ang laki tuloy ng binayaran ko nung nakaraan lang para makalaya siya sa kulungan. Ay, kaya sinukuan ko na siya. At nakipag-iwalay na lang ako sa kanya. Grabe no? Halos parehas pala tayo ng sitwasyon ngayon. Oo nga Kaya siguro sabay din tayong napa-overtime ngayon para makapagkwentuhan ng ganito. Kasi iba rin talaga yung may nakakausap ka na nakaka-relate sa kwento mo. Nakakagaan ang pakiramdam. Sinabi mo pa. Naku, sigurado ako na darating din ang araw na pagsisisihan ni Lena ang ginawa niyang panloloko sa'yo. Bihira na kaya ang lalaking kagaya mo na masipag at loyal sa asawa kahit nasa malayo. Pero mas bihira pa rin ang babaeng kagaya mo na handang makipagsapalaran dito sa abroad para sa pamilya niya. Bakit kasi hindi pa nagtinuy ang asawa mo Ayan tuloy, isang kumikinang nagintong isda sa dagat ang napakawalan niya. Grabe siya makabola Naku, ubusin ko na tong kape ko nang maayos ko na rin ang mga gamit ko. Salamat ulit dito, Romela. At salamat din rin sa pakikinig mo sa madramang kwento ko. Mama Mia, dahil sa pangungulit ni Christian sa mga chat at tawag sa Facebook, ay tuluyan ko na siyang blinak sa lahat ng social media accounts ko. Buo na rin kasi talaga ang desisyon ko noon na makipaghiwalay na sa kanya. Dahil hindi ko na gusto pang makasama siya sa pag-uwi ko ng Pilipinas. Si Romel naman, Mama Mia, ay matagal ko na rin katrabaho sa opisina. Pero nauna siyang magtrabaho sa akin doon ng halos 1 taon. Mabait siya at magaan kausap dahil palagi siyang may binibigay na payo. Hindi lang sa akin kung hindi pati na rin sa ibang katrabaho namin na nagkukwento ng mga problema sa buhay. Mula nga ng gabi na magkausap kami noon ay mas naging malapit na kami ni Romel sa isa't isa, Mama Mia. Madalas na kaming magkasamang mag-lunch break, pati na rin hanggang sa matapos ang oras namin sa trabaho. At dahil pareho nga kami halos ng sitwasyon at nangungulila sa mga mahal namin sa buhay, unti-unti, Mama Mia, ay nagkapalagayan kami ng loob. Hanggang sa nagkaroon na kami ng relasyon. Malayong malayo ang mga katangian ni Romel mula sa hiniwalayan kong asawa, Mama Mia.
Kung si Christian ay tamad at ang gusto lang ay maging pasanin sa buhay ng ibang tao, si Romel naman ay napakasipag at talaga namang maraming seryosong plano sa buhay. Mga plano na halos kaparehas ng mga plano ko. Magkaroon ng sariling bahay, mabigyan ng magandang buhay ang mga anak namin at makapag-ipon ng malaking pera para hindi na kami lumayo pa sa aming pamilya. At sa dami nga ng pagkakapareho naming dalawa ay madali naming mas minahal ang isa't isa. Tumagal pa ng 1 taon ang pagtatrabaho ko sa Dubai hanggang sa mabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Doon na ako umuwi sa bahay ng mga magulang ko kung nasaan ang anak kong si Lexie. Mabuti na lang talaga Mama Mia at matalino ang anak ko. Dahil nang kinausap ko siya noon tungkol sa sitwasyon namin ng papa niya, ay naiintindihan niya raw kung bakit kami nagkahiwalay ni Christian. Ginagawa mo dito sa bahay namin, Christian? Dinadalaw ka, mahal. Bakit? Bawal na bang dalawin ng asawa ko ngayon? Pwede bang wag mo na akong tinatawag ng ganyan? May karapatang kang dalawin ng anak natin pero kung ako ang pakay mo, umalis ka na lang dahil wala akong oras para sa'yo. Ren naman, ayaw mo na ba talagang ayusin ang relasyon nating dalawa? Ilang beses ko bang kailangan na ipaalam sa'yo na ayoko na nga? Pero hindi ka man lang ba naaawa sa anak natin? Lalaki siya na magkahiwalay ang mga magulang niya. Mas maaawa ako sa kanya kapag nakipagbalikan pa ako sa iyo, Christian. Dahil mas lalo ko siyang hindi mabibigyan ng magandang buhay kung patuloy ako nakatali sa iyo. Grabe ka naman magsalita. Parang wala talaga ako nagawang tama sa buhay mo. Kung meron man, yun ay yung nabigay mo sa akin si Lexie. Pero bukod sa kanya, wala ka ng kahit anong naibigay sa akin kung hindi puro perwisyo na lang. Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Para namang hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Ni minsan ba pinagbuhatan kita ng kamay? Hindi naman, di ba? Pero kung makapagsalita ka dyan, akala mo na bugbog kita ng ilang beses dahil sa galit na pinapakita mo ngayon. Ang sarado talaga ng isip mo, no? Oo, hindi mo nga ako nasaktan physically pero mentally at emotionally bugbog na ako ng dahil sa'yo. Ano ba kasi pinagyayabang mo rin? Yung pagtatrabaho mo sa Dubai? O yung pagkakaroon ng kabit sa trabaho mo? O ano? O bakit di ka na nakasagot dyan? Akala mo hindi ko alam, no? Na kaya malakas ang loob mo makipaghiwalay sa akin dahil may ibang lalaki ka na sa abroad. Hindi ako nakipaghiwalay sa'yo ng dahil sa ibang lalaki. Nakipaghiwalay ako sa'yo dahil nagiging patapon ang buhay ko ng dahil sa'yo. Sige, aminin ko na. May bagong boyfriend na talaga ako. Pero bago kami nagkaroon ng relasyon, tapos na tayong dalawa. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ang sabihin mo, dinadahilan mo lang pagiging tambay ko para makapanglalaki ka. Pero ang totoo, nangati ka lang talaga habang nasa Dubai ka. Ang kapal na mukha mo para sabihan ako ng ganyan. Kung ayaw mong maniwala sa mga sinasabi ko, wala na akong pakialam pa. Pero bago mo ako pagbintangan ng ganyan, tignan mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung buhay mo. Guilty ka lang dahil alam mong totoo sinasabi ko. Matagal ka na talaga may kabit sa Dubai, kaya ayaw mo na maipagbalikan sa akin. Kaya ayoko makipagbalikan sa'yo dahil ayoko maging patapon ng buhay ko ng kagaya ng sa'yo. Ayoko madamay kami ng anak ko sa pagiging irresponsable mo. Umalis ka na nga dito. At ayoko na makita yung pagmumukha mo dito sa bahay namin, ha? Isang beses pa namang gulo ka dito, ipapupulis na talaga kita. Mama Mia, dahil sa sigawan namin ni Christian, ay narinig ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa relasyon ko kay Romel. At dahil nga nasa probinsya kami ay kumalat sa lugar namin na may naging kalaguyo ako sa abroad, kaya nakipaghiwalay ako sa asawa kong si Christian. Hindi pa naman alam ng mga magulang ko ang tungkol kay Romel, Mama Mia. Kaya nang kumprontahin nila ako tungkol sa kumakalat na chismis, ay sinabi ko na sa kanila ang tungkol sa boyfriend ko. Pero nilinaw ko, Mama Mia, na naging kami lang ni Romel pagkatapos kong makipaghiwalay kay Christian.
Alam ko na hindi sila kumbinsido sa paliwanag ko. Pero dahil mabait ang mga magulang ko, sinabi nila na hindi na nila pakikialaman pa ang mga desisyon ko dahil matanda na raw ako. Isa pa, ayaw rin talaga nila kay Christian noong una pa lang dahil nga sa pagiging tamad nito sa buhay. Kaya pabor sila, Mama Mia, sa pakikipaghiwalay na ginawa ko kay Christian. Kaya isang araw madamay kami ng anak ko sa paghihirap ni Christian sa buhay niya. Mabuti na lang daw na maghiwalay na lang kaming dalawa dahil kaya ko naman daw na buhayin ang anak ko nang hindi ko kasama si Christian. Mama Mia, desidido na talaga akong tapusin ang lahat sa amin ni Christian. Mama Mia, 2 linggo lang ang pagitan noon nang si Romel naman ang umuwi ng Pilipinas para magbakasyon dito. Umuwi muna siya sa bahay nila at kinabukasan ay pumunta siya sa bahay namin. Doon ko na siya pinakilala sa pamilya ko at sa anak ko. Siyempre, hindi ko kaagad sinabi kay Lexie na si Romel na ang magiging bagong papa niya. Ang sabi ko lang sa kanya ay isang espesyal na kaibigan ng boyfriend ko. Pinakitunguhan naman siya ng maayos ng pamilya ko, Mama Mia. At binilinan pa siya na sana ay wag daw akong sasaktan. Sobrang saya ko noon kahit na pinagchichismisan pa kami ng mga kapitbahay. Nakasama ko raw noon ang kabit ko at doon na nakatira sa amin. Wala na akong pakialam pa sa sinasabi ng iba dahil alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na wala naman akong ginagawang masama noon. Pagkatapos ng 3 araw ay ako naman ang dinala ni Romel sa bahay nila, Mama Mia, para ipakilala sa pamilya at mga anak niya. Maayos din naman ang pakikitungo nila sa akin, puwera sa nanay niya na kung ano-ano ang pinaparinig sa akin. Kesyo bakit daw may asawa pa ang naisipan ni Romel na ipalit kay Lena? Mas mabuti pa raw na balikan na lang niya si Lena at kung ano-ano pang parinig na hindi ko na lang pinansin. Medyo nasaktan din ako noon dahil ramdam ko na ayaw ng nanay ni Romel sa akin. Pero ang mahalaga naman ay yung alam ko, Mama Mia, na nagmamahalan kaming dalawa ni Romel. Eto ang pansit rin. Magmerienda ka muna. Salamat. Umalis pala muna sina mama kasama ang mga bata. Dadalawin nilang isang tita ko na may sakit. Nag-request daw kasi si tita na makita ang mga bata kaya sinama ni mama dun sa bahay niya. Ganun ba? Akala ko, ayaw lang nila ako makasama kaya biglang umalis sila dito sa bahay niyo nang dumating ako. Ano ka ba? Nakita mo naman kung gaano ka kagusto ng 2 anak ko, di ba? Enjoy na enjoy kaya sila habang kakwentuhan ka kanina. Kung hindi nga lang sila pinagbihis ni nanay para dalhin sa bahay ng tita ko, hindi pa hihinto ang mga yun makipagkwentuhan sa'yo. Ang bibo nga ng 2 bata eh. Parang matanda na akong magsalita. Sinabi mo pa, palagi nga silang may award sa school nila eh. Pagdating kasi sa katalinuhan, mana sila sa tatay nila. Halata naman eh. At nakita ko rin kanina kung gaano nila kamahal ang tatay nila. Mabuti na lang talaga at hindi sila nagalit sa akin. Bakit naman sila magagalit sa'yo? Hindi naman ikaw may kasalanan kung bakit kami naghiwalay ni Lena. Wala lang. Baka lang kasi may ibang sinasabi ang nanay mo sa mga anak mo na tungkol sa akin. Pagpasensyahan mo na nga palang nanay ko kanina. Ganon lang talaga ang bibig nun. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman siya eh. Pero ako hindi ko na siya maintindihan. Ewan ko ba kung bakit gusto niya pa rin kami magkabalikan ni Lena kahit iniputan niya na ako sa ulo. Palibhasa, hindi siya nasaktan nung magloko si Lena. Baka naman gusto niya lang mapunta ka sa mas disenteng babae. Disente ka naman rin ah. Mas disente ka pa nga kay Lena eh. Ang ibig kong sabihin, baka mas gusto niya para sa'yo yung babae na hindi pa kasal sa ibang lalaki, walang sabit o walang ibang anak. Aanhin ko naman ang ganong klaseng babae kung hindi ko rin naman mahal.
Ay, sorry talaga sa inasal ng nanay ko kanina rin. Huwag mo nang isipin yun kasi hindi naman ako masyadong naapektuhan. Nahihiya lang talaga ako kasi ang ayos na pakikitungo ng pamilya mo sa akin. Tapos itong nanay ko, halos bastusin ka na kanina. Nabibigla lang siguro siya sa relasyon nating dalawa. Tapos pareho pa tayong kasal at may anak na sa mga dati nating asawa. Intindihin na lang natin siya, Romel. Pasasaan ba at magiging close din kami kapag mas nakilala niya na ako? Sigurado ako na mangyayari yan. Lalo na kapag nalaman niya kung gaano ka kasarap pagluto ng adobo. Paborito pa naman niya yun. Talaga? Sige, sa susunod na punta ko rito, masaagahan ko para makapagluto ako ng adobo. Baka sakali na yun pa ang maging tulay para maging close kaming dalawa. Basta huwag kang mag-alala, Romel. Ipapakita ko rin sa kanila na seryoso talaga ako sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Mama Mia, hindi pala talaga madali ang maging karelasyon ng isang taong kasal na sa iba at may mga anak na. Hindi lahat sa mga kamag-anak ko ay tanggap si Romel bilang karelasyon ko noon. At ganun din ako sa side niya. Palagi naming naririnig ang mga linya na, hindi rin magtatagal ang dalawang yan at maghihiwalay din. Dapat hindi na lang siya pinatulan ni Romel kasi may asawa at anak na pala. Ano ba ang pumasok sa isip ni Ren at kumabit pa talaga sa ibang lalaki? Ang tatanda na nila pero parang mga isip batang nagbabahay-bahayan pa. Maghihiwalay din ang mga yan, makikita nyo. Marami pa kaming chismis at masasakit na salita na narinig, lalo na kapag sa bahay namin natutulog si Romel. Pero lahat yun ay pilit naming pinagsawalang bahala. Ayaw naming magpa-apekto kasi alam naman namin na wala kaming mali na ginagawa. Hindi namin nakilala ang isa't isa sa maling panahon. Dahil noong bago mag-umpisa ang relasyon namin ni Romel ay pareho kaming nangungulila sa totoong pagmamahal na hindi na ibigay ng aming mga dating asawa. Mag-juice ka muna oh. Salamat. Mamaya mo na lang simulan ng pagluluto ng adobo sa kusina kasi medyo maaga pa naman. Mabuti na lang talaga at hindi tayo masyadong nahirapan na bumiyahe pabalik dito sa Bulacan kanina. Sinabi mo pa. Ang aga rin kasi nating umalis ng Tarlac kanina. Ay, sana magustuhan ng mga bata ang iluluto ko na para sa tanghalian mamaya. Sa sobrang sarap mo magluto, sigurado na yan rin. At sa isang kutsara pa lang yan ng adobo mo, baka maging close na kaagad kayo ni nanay. Grabe ka naman, Romel. Parang sinabi mo na rin na nilagyan ko ng gayuma ang adobo ko kaya ka nagkagusto sa akin. Baka nga ginayuma mo lang tong asawa ko kaya nababaliw sa'yo. Oh, Lena, ba't nandito ka sa bahay? Saka, bakit ba saka na lang pumapasok dito? Kung makapagtanong ka dyan, Romel, parang hindi mo ako asawa. Mag-asawa na lang tayo sa papel. Pero tapos na ang relasyon nating dalawa. Kahit ano pang sabihin mo, sa mata ng tao, ng batas at ng Diyos, tayong dalawa pa rin ang mag-asawa. Pwede ba wag mong idamay ang Diyos sa usapan na to? Dahil alam rin ng Diyos na ikaw ang may kasalanan kung bakit ka hiniwalayan ni Romel. Ang lakas din naman ng loob mong kabit ka na sumingit sa pag-uusap namin ng asawa ko. Talagang feel mo yung linyang yan, no? Naasawa mo si Romel kahit alam naman nating lahat na hindi na ikaw ang mahal niya. Ang kapal na mukha mong kausapin ako ng ganyan ah! Pagkatapos mong sirain ang pamilya ko? Correction lang, hindi ako ang sumira sa pamilya niyo. Ikaw mismo at ang kalaguyo mo. At talagang sinusubukan mo ang tapang ko ha? Lena, tama na nga! Baka magising pa ang mga bata sa ingay ng bunganga mo. Wala akong pakialam dahil mga anak ko naman sila. Kaya ayos lang kahit magising pa sila sa ingay na ginagawa ko dito. Mga anak natin na pinabayaan mo dahil sa ibang lalaki mo. Romel, sinabi ko na nga sa'yo na hiniwalayan ko na ang pinsan mo, di ba? Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Dahil wala na akong pakialam kahit maghiwalay kayo o hindi. Bakit nga? Dahil ba sa babae na yan, ha? Akala mo ba hindi ko alam na matagal na
relasyon ng pinsan mo? Pwede ba, Lena? Huwag mo ngang ipasa sa akin ang kasalanan mo. Bago pa mag-umpisa ang relasyon namin ni Romel, hiniwalayan ka na niya dahil sa kasalanan na ginawa mo sa kanya. Sinungaling kang kabit ka! Akala mo maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo na yan? Kung nag-aambisyon ka na maging legal na asawa ng asawa ko, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na patayin mo na yung pangarap mo! Dahil kahit kailan, hindi ko ihiwalayan sa papel si Romel! At habang buhay ka na lang na magiging kabit niya! Dahil yan ang bagay sa mga kagaya mong ambisyosang kabit! Hindi ka ba talaga titigil? Halika! Ano ba? Diyan ka sa labas ng bahay Tigilan mo nga magbunga nga! Ang kapal na mukha mo! Bakit, ha? Halika! Mas kinakampihan Sumama mo ka sa yung akin kabit sa mo na labas. yan kaysa sa akin na asawa mo? Ang kapal na mukha niyo! Ang kakapal na mga mukha niyo! Mama Mia, halos kalad ka rin na ni Romel si Lena palabas ng bahay nila. Dahil hindi pa rin ito huminto sa pagsisisigaw sa amin. Nagising na nga ang mga anak nila at ako na ang nag-asikaso sa mga ito dahil wala pa noon sa bahay ang nanay ni Romel. Mabuti na lang at nagawa na ring paalisin ni Romel ang dati niyang asawa bago pa dumating ang nanay niya. Dahil baka magkampihan pa ang dalawa. 3 buwan ang naging bakasyon namin noon ni Romel sa Pilipinas at bago kami bumalik ng Dubai, ay nakasundo ko na rin sa wakas ang nanay niya. Nagsimula yun nang tumira ako ng ilang araw sa bahay nila. Siguro nakita ng nanay ni Romel na sincere ako sa pinapakita kong ugali at hindi ako nakikipagplastikan sa kanya o sa mga bata. Kaya naging maayos na rin ang pakikitungo niya sa akin. Ako rin kasi yung tipo ng babae na masipag sa mga gawaing bahay. At isa rin sa mga naging daan kaya niya ako nagustuhan sa wakas ay ang mga masasarap na luto ko. Palagi yung pinupuri ng nanay ni Romel at nanghingi pa nga siya ng mga recipe sa akin. Hanggang sa naging bonding na rin namin ang pagluluto sa kusina ng bahay nila. Mama Mia, halos magta3 taon na ang relasyon namin ni Romel noon at pareho kaming nasa Dubai nang ipinagbuntis ko ang anak namin. Umuwi ako ng Pilipinas at hindi na rin nagulat ang mga magulang ko nang makita nila na malaki na ang tiyan ko. Tanggap na rin kasi nila ang lahat sa amin ni Romel kaya wala nang iba pang hadlang sa relasyon naming dalawa. Nang makapanganak ako ay nagdesisyon na rin kami ni Romel na wag na noong bumalik ng Dubai. Mas gusto niya na matutukan ko ang pag-aalaga sa anak namin. Pumayag naman ako pero hindi rin ako binitawan ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko sa Dubai. Binigyan pa rin nila ako ng trabaho bilang remote secretary kahit nandito pa ako sa Pilipinas nakatira. Ngayon, Mama Mia, ay 2 taon na rin ang anak namin ni Romel. Hindi na nanggulo pa si Lena sa relasyon namin pero hindi rin siya pumayag na mapawalang bisa ang kasal nila ni Romel. Ang 2 anak ni Romel kay Lena ay nasa pangangalaga ng nanay niya. Na minsan ay dinadalaw ko rin noong bago magka-pandemic dito sa ating bansa. Si Christian naman ay napagod na rin sa pangungulit sa akin na magbalikan kami. Lalo na nang malaman niyang may anak na kami ni Romel. Mabuti na lang talaga at yung lupa na hinuhulugan ko dati ay sa akin nakapangalan dahil hindi na siya naghabol pa doon. Nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming bahay ni Romel at masasabi ko na kahit hindi kami kasal ay totoong masaya kaming dalawa. Ganun pala yun, Mama Mia. Kahit makakilala tayo ng maling tao na minsan halos sirain na ang buhay natin, may ipapakilala pa rin ng Diyos na bagong tao para magbigay at magparamdam ng totoong pagmamahal sa ating buhay. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko, Mama Mia. At sana ay nakapag-iwan ng aral at inspirasyon itong kwento ko para sa araw na ito. Aral na matuto tayong saglit na bumitaw kapag alam nating masyado ng mabigat ang problema ang ating pinapasan. At inspirasyon na sana hindi tayo mapagod na maghintay na ating matagpuan
ang totoong pag-ibig. Hanggang dito na lang. Ako ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Ren.